Alright, ikamustahan topic for today. Paano maglagay ng stop loss part 1? Okay, bakit part 1? Siyempre, ang stop loss kasi na lesson is sobrang haba ng topic na to. So, hindi siya pwedeng makuha ng 30 minutes na mahaba siya, kaya tatagpi-tagpi natin, kumbaga hihimay-himay natin. Umpisa natin sa basic into basic, tapos intermediate, then advanced. So ngayon, basic muna. Kasi I know some of you, hindi pa alam yung basic. Mahirap namang tumalon agad doon sa pinaka-advanced na. So puntahan natin to sa chart. Okay. Sino sa inyo ang hindi gumagamit ng sino sa inyo ang aware na sino ba sa inyo hindi pa alam na merong stop loss? Sino yung hindi pa niya alam? Ako, to be honest, nung ako yung nagsisimula, hindi ko alam ang ibig sabihin ng TP. Sino sa inyo yung nag-uumpisa pa lang yung TP, hindi niya alam? Ano kaya ibig sabihin ng TP? Hinasabi ng mga to, TP. Dahil ako ay gamer, ang alam ko sa TP, teleport, di ba? Yung mga gamer dyan. TP, di ba? Teleport. Kaya sabi, TP ka na. Ba't kaya TP tong mga to? Ano ba to? Teleport, di ba? Ngayon, SL din, di ko rin alam. Yung pala, stop loss. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung stop loss, yung stop loss kasi, ito yung pag natalo ka, yun yung magiging talo mo. Ngayon, paano mo malalaman or paano mo isi-set yun? Gagamit ka ng tool sa TradingView. So, ang gagawin mo, kiklik mo tong part na to. Click mo to dito sa TradingView. Makikita mo yan sa left side. I-right click mo lang to. Left click mo lang to. Open mo lang yan. Tapos, makikita mo dyan. Meron na dyang long position and short position. So, tatanggalin ko muna yung star. So, ano bang purpose pag nilagyan mo siya ng star or ginawa mong add to favorites? Pag add to favorites mo na yan, dalawa na yan, lalabas na yan dito sa tool mo. Dito. Ito yung, pero kasi ikaw na parang toolbar dyan eh. So, lalabas na sila para hindi na hassle sa'yo na maglagay or pumindot ng pumindot pa dito. Okay, kasi marami kang gagamiting tools dyan eh. Ito, ang dami oh. Di ba? Ang daming tools. So, ang mangyari dyan, hassle yun. Ngayon, kapag ito ay nilagay mo na dito, pinindot mo to, favorite mo, lalabas na yan. As a trader, kailangan mong gumamit ng ganito. Kailangan mo yan. Kasi ito yung magdidikta kung saan ka mag-take profit, kung anong trade ang gagawin mo. Ngayon, puntahan muna natin tong long position. This one. So, ito, kung mapapansin nyo, kapag yung pula nasa ilalim, yung green nasa ibabaw, ibig sabihin, ang gagawin mo dito na setup is long. Okay, long yan. Okay, sabihin, magte-trade ka ng long. Paakyat yung price. I-click mo naman yung iba, makikita mo naman dyan, may short position. Kapag yung pula nasa taas, tapos yung green nasa ilalim, ibig sabihin nito, pwede mo, ito naman ay short position. Ibig sabihin, pinipredict mo yung price na bumaba. Dito naman, ang pinipredict mo yung price umangat. Okay? Ngayon, yung dulo netong green na to, kunyari, nilagay mo yan dyan. Ito na yung magiging take profit area mo. Yan, ibig sabihin, yan na yung magiging take profit area mo. Ibig sabihin, kung ano yung makikita mo ditong percentage, kunyari, nakalagay dito, 17.74%. So, ibig sabihin, yun ang magiging gains mo kapag ikaw ay nag-long. Depende pa sa leverage, no? Hindi pa natin pero yan yung pinakabuong total na inakyat ng coin or aakyatin niya kung ganito ang gagawin mo. Pero, hindi ibig sabihin,
Nakapag naglagay ka po, example, naglagay ka ng ganito. Hindi ibig sabihin na kapag ito ay nilagay mo dito, ibig sabihin, yung price, susundin niya yung nilagay mo. Hindi ganun ha. Hindi ganun. So, may tamang paglalagay na ito. Kasi baka mamaya, as a trader, ang gawin mo, ito, kunyari, parang ikaw ang masusunod. Ang gagawin mo, ikaw yung masusunod. Paano ikaw ang masusunod? Siyempre, ikaw as a trader, anong gagawin mo? 'Di ba? Ilalagay mo yan sa gusto mong paglagyan. Kunyari, mukhang maganda rito yung mag-take pro. Mas maganda yata ito ilagay dito ah. Okay. Tapos paglagay mo, ano yung gagawin mo as a trader? Kukumpitin mo na kagad dyan. Kunyari, naglagay ka ng 100 USDT. Tapos, merong 10%. Kukumpitin mo na kagad yun. Chuk. Type ka ng calculator. Wow, ganun pala yung pwede kong kitain. Meaning, binibilang mo na kagad yung pinanalo mo kahit hindi pa siya na, parang sabi nga, di ba? Hindi pa nga napipisa ang itlog, binibilang mo na kagad yung sisiw. So, hindi ganun. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod. Okay? Kasi merong price. Baka mamaya, dalim mo dito, tapos, ay sige, alam ko dyan yan, hindi ganun. So, merong tinatawag na price movement na dapat sundin. Ayun yung technical analysis. So, pag long, ganito siya. Okay? Pag shorting naman, ganito siya. Ngayon, balikan natin yung long. Sa long, yung dulo, ibig sabihin nun, take profit area. So, sa mga hindi nakakala, lagyan natin ng, yung parang, pinaikli-ikli nila. Ano bang tawag doon? Acronyms. Okay, kung ano man. TP, ang ibig sabihin niyan, take profit. Okay? EP, ang ibig sabihin niyan, entry point. Okay? Ang SL naman, ang ibig sabihin niyan ay stop loss. Okay? Lagyan natin. Yan. Okay, yan. Pag sinabi na, kunyari, may naririnig kayo, as a beginner kasi, what ko to sinasabi? Nung baguhan kasi talaga ako, hindi ko alam ang ibig sabihin ng TP. Ang alam ko nun, dahil gamer ako, teleport. Teleport lang ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam take profit. Ngayon, yung nalaman ko yung take profit, palaisipan pa rin sa akin. Ano naman ibig sabihin ng take profit? Palaisipan pa rin sa akin yun. Ano ibig sabihin nun? Then, eventually, nalaman ko, kapag sinabing take profit, out ka na. Kumbaga, kung ikaw ay naglalaro ng yung mga parang sugal, ito ay kuhanin mo na yung puhunan mo, yun yung ibig sabihin niya. Then, eventually, like, lately ko lang yung nalaman. Yung EP naman, entry point. Ibig sabihin nun, entry mo, yung doon ka nagsimula. Entry area, entry point. Kung saan ka nag-start. Pag sinabi namang SL, stop loss. Ibig sabihin, dun, pag napunta na dun yung price, talo ka na. So, i-demonstrate natin sa inyo. Example, ito yung price, no? Ito yung price. I mean, gawin tayo ng talagang real candle. Example, ito yung price. Okay, ito yung price, itong green na to. Kapag umaangat siya, anong tawag nyo rito pag umaangat? Bullish. Bullish, very good. Or, FOMO ka na. FOMO na, pumangat na, di ba? FOMO na, woo! Okay. Kapag umakyat na dito sa dulo nito, anong tawag na? TP na. TP na. Take profit na. Okay. Ngayon, paano pag ito naman ay mula dito, kunyari, ganito. Bumaba na. Lumagpas na dito. Anong tawag naman doon? Iyak na. SL. SL na. Text na. Pwedeng mukmuk na. Mukmuk na. Ubus pera na. Kamot ulo. Di ba? Iyak. Pwede na. Ganun. So, ganun na. Di ba? Same scenario ulit. Dito kay short position. Ganun din ha. Kunwari, ito yung ano naman. O, yan. O, ito.
Pag sinabing short, pinipredict natin na bababa yung price, okay? Kaya nga siya futures eh, di ba? Pero dito sa futures, hindi porket sinasabi nating futures, manghuhula ka na. Kasi di ba pag pumasok sa utak natin, futures, ano yun? Or on hula-hula lang yan? Pindot-pindot lang ang trading? Wala yan, panis yan, pindot-pindot. Hindi ganun ha, baka may isipin mo ganun ng trading. Kasi meron akong nakausap na trader, sabi niya, alam mo, Mentor Mike, meron ako in-enrollan. Gumagamit sila ng zodiac sign at mga between sa trading. What? Ano yun? Bakit may ganon? Between. Between daw ang trading. Okay, sige. By the benefit na lang sa doubt. So, sige, okay na lang tayo. Wala tayong magagawa. Pero, hindi porke tinawag siya na futures, huhulaan mo. Siyempre, gagamit tayo ng technical analysis dyan. Pine-predict mo lang. Pine-predict mo siya. Okay, ngayon, ito, kunyari, dito yung, ang entry point mo, dito sa ano na to, sa RRR na to, ang tawag dito, risk-reward ratio, no? Risk-reward ratio. So, ito, yung entry point mo dyan, or yung EP, yung kulay, gray sa gitna. Yun yung entry point mo. Ayan. Kita niyo to? Kita niyo ba yan? Ayan. Yun yung entry point mo. Entry point mo dito. Yung take profit mo. Ayun. Stop loss mo. Ayun. Okay? Dito naman, take profit. Ano yung take profit mo dyan? Yun. And stop loss mo. Ayun. So, kuha tayo ng candle. Pag ito nandito, anong tawag dito? Bearish. Bearish, di ba? Happy ka pa niyan. Woohoo! Happy ako, di ba? Tuloy yung trade ko. Di mo tuloy. Pag nandito na, anong tawag? TP. Take profit. TP ka na. Pero lagi niyong tatandaan, itong dine-demonstrate ko na to is hindi ganito palagi ha. Baka isipin nyo, dahil pala dinemonstrate ni Mentor Mike na ang price ng coin isang diretso ganun na kagad. Hindi. Sometimes the coin will create ganito. Pwedeng ganito siya. Okay, bago siya bumaba dyan. Ito naman, pwedeng gumanto bago siya bumaba dyan. Ang worst case scenario, yung pinaka gusto nyong lahat ay ganito. Yan, ganyan yan. Yan yung favorite nyo lahat. Lahat. Diba? Yung parang bagay. Early entry. Yan, gusto nyo lahat. Yan yung pinaka-favorite nyo lahat. Yung parang bababa muna siya sa stop loss. Tapos, akyat. Yan. Pwedeng, yan yung pinaka-gusto nyo. Yan yung pinaka-common na nangyayari. Kaya nga minsan may tanong ba't ganon? Na-stop loss ako, tapos biglang umakyat. Naranasan nyo na ba yun? Stop loss ako. Umakyat. Anong mali ko? Sinasisisihin mo? Naku, mali yata itong system na inaaral ko Kasi na-stop loss ako. Di ba? Pwedeng ganon. Okay. So, tipi ka dito. Ito naman ay, pag dito naman, anong tawag mo na dito? SL na. Di ba? So, para malinaw sa lahat, no? Alam nyo na itong gamitin. So, rule number 1, huwag kang papasok ng trade kapag wala kang stop loss na nilagay at wala kang take profit na nilagay. Bakit ko sinasabi to? As a beginner, na katulad nyo, nanggaling din ako kung nasaan kayo ngayon. Okay? Dati, kapag pumapasok ako, wala akong nilalagay na stop loss at take profit area. Kasi hindi naman akong aware kung ano yan Hindi ko naman alam na meron palang stop loss, meron palang take profit area. Basta ang alam ko nung mga panahon na yon, ang stop loss ko ay pag naubos na yung pera mo. Di ba? Liquidation. Na-liquidate ka na. Alam ko, yung stop loss na yun matalo na yun. Yun na. Okay? Or, yun nga, tabang pwede rin pag nag-text na. Yan, nag-text na si Binance.
Uy, nag-text na siya. Ibig sabihin, ako'y delikado na. Yan, at matutuwa ka pa nun. Uy, nag-text na siya. And minsan, ang take profit area ko din dati, ano naman yung take profit mo? Kapag ano na, doble na yung pera mo. Kunyari, yung pera mo ay nag 100% na. Take profit na. Di ba? Kasi pag ako nag-take profit na sa 100%, anong gagawin ko? Screenshot yung PNL, tapos send dun sa group chat. Woo! Ay, ako pinakamalupit. Pinakamalupit ako na trader. Lupit nyo, galangin nyo ako, respetuhin nyo ako, pinakamalupit akong trader. Ito, 100%. Di ba? Ganun yung mindset, di ba, pag beginner? Sino sa inyo yung ganyan? For sure, meron. Di ba? Kasi galing ako dyan. Galing na ako. Cancer yan eh. Di ba? Although, pwede naman ma-motivate ka dyan, pero syempre, lagi nyo tatandaan, market will humble you. No? Dapat, pag ikaw ay nananalo, ikaw ay humble lang. No? Especially pag talagang panalo ka. Kasi market will humble you. Sa darating ang panahon na patatahimikin yung bunganga mo ng market. Talagang patatahimikin ka niya. Sasabihin niya, baka sumusobra na to. Mukhang lagi na nagpe-flex to ng kung ano-anong mga PNL niya. Sige, parusahan ko. Bukas zero na yung assets mo. Bukas zero ka na. Ayan, di nagbida-bida ka bukas. Yun na, ziniro ka na. Kaya dapat, laging humble ka lang. Humble lang. Okay? Kasi ganun yan eh. Wala, okay lang. Bisan, ang magiging indicator mo, kapag ikaw ay mag-i-stop loss, pagka na, kinakabahan na yung puso mo. Bug, 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 bug. Magtumitibok na yung puso mo. Bug, 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 bug. Take profit. Hindi. Dalaway nag-aaway sa utak mo. Take profit na ba? No. Huwag ka mag-take profit. Magdodoble pa yan. Magta-times 10 pa yan. Tulog ka muna. Tulog. Pagkatulog mo, hinabukasan, negative ka na. Di ba? Hindi ka ba nag-take profit eh. Meron ba sa iyong ganon? Sige nga, press 1. Meron bang ganon? Nagtatalo-talo yung dalawang sarili mo. Kasi bakit nangyayari yung mga ganong bagay? Nangyayari yun kasi sobra nating greedy. No? So sobrang kagreedyhan natin, akala natin yung price or yung capital natin magta times 2. Hindi ganon. Not all the time bibigyan tayo ni market ng 100%. Sometimes 20%. Okay na. 30%. Okay na. Hindi lagi magdodoble yung pera natin. Kaya, wag mong gagamiting indicator for your take profit yung 100% kasi hindi naman ikaw bibigyan ni market ng 100% agad. Hindi ganon. Sa stop loss naman, wag mo rin gagawing indicator yung puso mo na, mukhang malaki-laki na nung tinatalo ko Parang ikat ko na, 'di ba? Hindi. Merong way para mag-cut ka. No, wag mong gawing manhid yung puso mo, no? Kung bobo ka sa pagmamahal kasi naging wala kang niloloko ka na harap-harapan, talagang tinatanggap mo pa. Dito sa trading hindi. Okay? Sorry for that word, I mean emphasis. Pero dito sa trading hindi pwedeng ganun, no? Kasi mauubusan ka ng pera dito kapag pinairal mo yung emotion mo. Dapat nagbe-base ka dun sa technical analysis palagi. Okay? Kaya kung hindi kayo kaya ngayon, kayo nandito, kaya mo pinapanood tong tutorial na to about stop loss para makita nyo or maging aware kayo na meron palang nag-e-exist na stop loss, entry point, and take profit na hindi lang ako basta-basta pipindot ng long and short at matutulog at titignan araw-araw. Kasi, kapag hindi ka kasi naglagay dyan ng take profit and stop loss, anong gagawin mo dyan? For sure. Ano sa tingin nyo ang gagawin nyo? Babantayan. Number 1, babantayan. Ano pa? I-scroll. Hindi ka patatahimikin yan. Bantay sarado mo yan. Para kang ano dyan. Para kang gwardiya sibil dyan. Para kang security guard. Kahit nasa CR ka, maya't maya, scroll ka ng cellphone mo. Scroll. Kala mo naman, nagbabago, no?
scroll ka lang ng scroll dyan. Di ba? CR ka. Imagine, umiihi ka. Nagse-cellphone ka. Matutulog ka na lang. Magigising ka ng alas 2 ng umaga para lang i-scroll yung cellphone mo tapos matutulog ka. Di ba? Yan naman ganun sa inyo. Kasi merong mga hindi makatulog kasi hindi sila naglagay ng stop loss. 100% na yung negative niya. Mauubos na yung laman ng capital niya. Hindi siya makatulog. Hindi na siya makapag-focus sa or concentrate sa araw-araw niyang ginagawa. Kaya ang ending, inaaway na niya yung mga tao sa bahay nila. Inaaway na niya. Pati mga nananahimik sa bahay-bahay nila, nadadamay na dahil sa kanyang ginagawang pagkakamali sa trading. Kasi nga, emotion yun. Kasama yun. Stress. Meron ba sa inyo ng away na ng kamag-anak o mga asawa? Yung minsan away mo yung asawa mo eh. Ano ba? Bakit? Maano yung asawa mo? Bakit ka naninigaw? Ano kasalanan ko? Wala na. Away na kayong dalawa. Diba? Dali-dali. Baka palayas yung bench, diba? Yung last pinalayas. Ayan. Pinalayas. No, diba? Diba? Mangyayari yan kasi SLK. Tapos, pag na-SL ka, wala pang asin yung luto ng ulam, di ba? Naku po. Hindi pa naglagay. Ba't wala asin to? Alam mo, SL ako eh. Nangaalat yung manok ko eh, di ba? Patay ka. Yari ka. Magkaagulo kayo ng pamilya. Lagi niyong tatandaan, kapag ikaw ay na-stop loss, pag ikaw ba ay na-stop loss, ikaw ba ay dapat malungkot or dapat masaya? Dapat masaya. Okay. Sige, i-chat nyo dyan. Pag masaya ka, i-type mo masaya. Kapag ikaw ay malungkot, dapat ikaw ay malungkot. O, type nyo dyan sa chat. Kapag malungkot. Pag masaya. Sige nga. Lagay nyo nga dyan sa mga sa mga R1. Type din kayo dyan. O, tingin nga, bakit masaya o bakit malungkot? Sige, bakit malungkot? Iyak tawa. Sige nga, bakit dapat kayong masaya at malungkot? Hanggang doon lang ang natalo, hindi nadamay ang kapital. Yan, tama. Ba't naman tayo Okay. Tama si Kuya Jervis. Kapag ikaw ay na-stop loss, dapat hindi ka maging malungkot. No? Hindi ka rin pwedeng maging malungkot masyado. Hindi ka pwedeng onting lungkot. Hindi ka pwedeng 1% na kalungkutan lang. Di ba? Dapat ikaw ay masaya. Bakit? Kasi naprotektahan mo yung remaining na capital mo. Di ba? Naprotektahan mo. Masaya ka dapat kasi pwede ka pang bumalik sa trading. Kasi nga sabi nga ni coach, di ba? A controlled loss is a win. O, sabi rin ni coach din, having no position is a position. Di ba? Kumbaga, kapag na-stop loss ka, dapat magdiwang ka. Yes! Na-stop loss ako kasi meron pa akong room for improvement at makakabawi pa ako sa market at meron pa akong pang trade. Kung na-stop loss, liquidated ka na, wala ka ng pera. So, anong gagawin mo pag wala ka ng pera? Magse-self-pity ka na. Di ba? Sisisihin mo na yung inaral mo na strategy. Ay, sus! Walang kakwenta-kwentang strategy to. Sisisi ako ng nagsisisi ako. Ganun ang mangyayari. Sisisihin mo na yung mga taong wala namang kinalaman sa buhay mo, di ba? Lahat na nang masisisi. Kaya nga sabi ko, di ba? Damay-damay pati ang pamilya di ba? Dahil nga, yung decision mo na ginagawa dito sa trading, pwedeng maka-apekto yan sa real life mo. Okay? Kaya dapat, meron kang stop loss palagi. Laging meron kang stop loss at take profit area. Huwag mong babasihan yung puso mo.
Wag ka rin gagaya sa iba na ano, sabi, pag sinabi nila magpa-pump pa, mag-pump ka. Wala akong pake kung mag-pump ka. Gusto mo i-pump mo pa yung toilet namin, kasi barado. Di ba? Di ba? Ganun yung ano doon. Di ba? Kapag na-stop loss ka, wag kang malungkot kasi naprotektahan mo pa yung remaining na assets mo. Mag-reflect ka. Journal mo, i-reflect mo, bakit kaya ako na-stop loss doon? Ano kayang dahilan? Bakit kaya? Doon mo na malalaman. Pagka nalaman, sige, hindi na to mangyayari sa akin. At least, meron ka pang bala. Kung wala ka ng bala, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Imagine mo yun, di ka pinabawi nung inubos ka lang. Di ba ang sakit sa kalooban nun? Parang binatukan ka tapos di ka nakabatok. Ang hirap nun. Di ba? Sobrang isipin. Bakit kaya ako binatukan nun? Tapos tubakbo. Di ba? Diba? Imagine mo, di ba, naglalakad ka lang sa kalsada. Di ba, naglalakad ka lang sa kalsada. Imagine mo, lakad ka lang sa kalsada, tapos meron tayong babatok tapos nakamotor. Biglang gulat ka nun. Ba't mo, pagbato na, alayo mo na. Wala kang magagawa. Diba? Wala kang magagawa. Diba? Kung may motor ka rin, abulin mo yun. Diba? Magtikita kayo sa finish line. Wala Hindi ka nagtira ng kaya ka naglalakad. Kasi kung may pera ka, hindi ka maglalakad, di ba? May kang motor. Hindi ka mababatukan. Kaya ka nagka-motor, kaya profitable trader ka. Di ba? Ganun lang 'yon. Lahat doon nagbo-boil doon sa hindi ka kasi naglalagay ng take profit, entry point, and stop loss. Lahat. Diyan. Damay-damay. Sabi, tignan nyo damay-damay lahat. Lahat. Damay-damay. Okay. Malinaw na sa inyo to. Malinaw na to. Okay. Malinaw na ba to? TP, entry point, stop loss. Okay. So, now, puntahan naman natin. Ano ba yung tamang, may yung topic natin? Hindi pa pala yung topic natin, no? Ang topic natin, paano maglagay ng tamang stop loss? Okay, meron kasi kayong maririnig na maglagay ka ng stop loss. Maglagay ako ng stop loss. Pero, pwedeng naglagay ka ng stop loss, pero, ang tanong, tama ba yun? Di ba? Meron kasi minsan, okay, very good ka na, aware ka na pwedeng maglagay ng stop loss. Very good ka na kagad doon. Doon pa lang, babatiin na kita ng very good kasi naglagay ka na ng stop loss. Pero ang ituturo natin ngayon, yung maglagay ng word na tama. Okay? Yung tama. Kasi, yung stop loss is just a stop loss. Kung hindi naman siya tama, stop loss pa rin siya. Okay? Magkaiba yun stop loss sa tama. Okay? Yung tinuro natin a while ago is ano yung paglalagay ng stop loss. But, hindi ko pa sinidiscuss doon yung tama. Okay, ngayon, i-discuss natin yung tama. So, ito na, yung tama. Hindi yung may tama ka, ha? Kasi alam ko, dito sa R1, may nagkakatamaan na May tumatama na sa R1, Teka, dito ba sila? Okay, dito na. Dito na nga sila. Okay. Sige, paano ba maglagay ng tamang stop loss? So, i-demonstrate ko muna using yung blank na chart. Kapag magte-trade tayo, example, ito yung price. Yung price, minsan, ganito yan, Hindi siya perfectong ganito, Hindi siya ganyan. Or siguro gamit tayo ng perfectong super perfect. Pag sinabing super perfect, yung ganda, Ganyan, Tipong, pag gumawa ka talaga ng perfectong perfecto. Yan. Para yung jowa mo na laging perfect, hindi nagkakamali, di ba? Yan. Sorry sa mga may jowa diyan na hindi na nanalo. Okay. So, ito yung market structure, di ba? Yan, ito. Tapos parang yung gumamit nito, di ba sanay? So, gamitan na lang natin ng brush. Ito, kunyari ito. Ito yung price. Mas gusto ko 'to Okay, yan.
Example, ikaw ay maglulong. Maglulong ka. Example, maglulong ka. Kapag ikaw ay maglulong, lagi mong tatandaan, kapag ikaw ay maglalagay ng stop loss, at least, meron kang defense, no? Ito yung uunahin mong hanapin, defense. In Tagalog, depensa. In Bisaya, kung sa basketball, depensa. Ano yung basketball? Di ba? Basketball? Ano yan? Depensa. Yung gano'n, di ba? Yung blocking. Sa Visayas, yakap. Di ba? Ang depensa dun sa basketball, yakapan. Ayan, magyakapan. Di ba? Di ba? Yakapan. Yakapin mo yung mga dapat yayakapin. Okay? Depensa. So, ano ba yung dapat magiging defense mo? So, ang magiging depensa mo dyan is, una, yung mga previous support and resistance. Pangalawa, at least meron kang trend line. No? So, paano ba yun? No? Pero, explain ko muna sa inyo, no? Ito yung depensa hanapin mo. Depends sa English. Depensa sa Luzon. Sa Visayas, Mindanao, yakap. No, basketball, di ba? Talagang UFC basketball, ano eh, di ba? Previous support and resistance, di ba? Paano ba yan? Kung ikaw ay maglulong, kunyari ikaw ay maglulong, okay, magbe-breakout dito sa trend line, di ba? Breakout sa trend line. Siyempre, ang price could go ganito. Pwedeng ganito, di ba? Itong dinodrawing ko na price, hindi ganito lagi ang itsura. Sometimes, ang itsura nila ganito. Tapos biglang gaganon. Minsan naman talagang maganda at sexy. Ganyan. Pag sinabi nating depensa, isipin mo, itong trend line na to, ito yung pader nyo. Pader. Okay, ito yung pader mo. Tapos, syempre may support ka dito. Itong nasa loob na to, ito naman yung base mo. 'Di ba? Ito naman yung base mo or yung kampo mo. Pag sinabing depensa, example, ikaw ay archer. Alam niyo archer. Namamana. Mamana, 'di ba? Bawa, ikaw ay namamana. Saan mo ilalagay yung namamana? Pumapana. Sa labas, ito yung field mo, yung labas o sa loob ng kampo? Saan yung ilalagay? Loob. Sa loob ba? Hindi ba sa harap? Hindi ba yung mga pang-frontliner? Mamamatay ka po, mentor pag nasa harap. Di ba? Tama. Ganun lang din. So, saan yung depensa mo? Kunyari, ikaw ay aatake ng long. Dapat, hindi ka ang isang maging problema kasi, pag tayo ay nagtitrade ng long, minsan, yung stop loss natin, nasa labas nung gera na andyan. Diba? Na andyan. Pag dito ka nakapasok kung dito ka nakapasok, minsan dito ka naglalagay sa labas. Pwede naman yon kung ikaw ay well-experienced trader na. Pwede yon. Walang problema doon. Hindi ko sinasabing di pwede yon kasi ginagawa ko sa labas din eh. Pero, makikita mo dito, kunyari dito ka pumasok dito. Kasi ang ginagawa natin, minsan tinatight natin ng stop loss eh. Dito, tinatight natin. Ang nangyayari, kung dito ka naglalagay ng stop loss sa labas, nasa labas ka ng pader, may chance na ma-SL ka dyan. Kasi nasa labas, kunyari, ikaw ay archer, nasa labas ka, pwede kang saksakin ng mga naka-espada dyan. Eh, di ba, pagka ang archer nalapitan na ng mga
naka-espada. Mahina na sila. Kasi nga, long range lang sila. O ngayon, pag nandiyan ka kasi naglagay ng stop loss, hindi naman kasi laging ang takbo ng mga price is laging, gusto mo, hindi na siya bumababang ganon. Laging merong ganon yan, may pagbabayan. Walang market na perfecto na pag inisip mo na, okay, dito tipiko, gusto ko market, bibigyan mo lang ako ng isang ganon lang wala ka ng ganon hindi mo yan pwedeng pakiusapan. Especially pag nagte-trade ka ng Sabado, kasi sa Sabado or Linggo, wala namang major market, pwede talagang mag-conso yan. So, kung ikaw ay maglalagay ng stop loss, dapat ipapasok mo siya doon sa loob ng trend line, di ba? Paano masasabing loob ng trend line? Minsan kasi may mga weak dito sa loob ng trend line, sa loob dyan, na pwede mong pasukan Diyan. Kasi, bago yan makabalik dyan, dadaan mo na yun sa trend line. Tapos, bukod dun sa week na yon, meron ka pang gagamitin na low. Ito. This one. Yan yung previous na support. So, dyan mo siya ikakabit. Okay. Yan yung, tawagin na natin yung level 1 security. No, tawagin nating level 1 security. Kumbaga dyan. Kumbaga, kung ito yung ginamit mo na stop loss area, sabihin natin, ang lakas lang nito ay sabihin natin, ang lakas nito ay level 1 lang. No, pag sinabing level 1, malakas din siya, kaso hindi siya ganun ka-strong. Ngayon, kung gusto mo talaga ng at least level 2 na security, yung talagang malabo ka na may stop loss, di ba? Dito mo ilagay. Sa part na to. Okay? Dito mo ilagay. Mapapansin nyo, ilan ang stop loss? Ilang percent? 5, ba? 5.35. Yan yung i-discuss natin sa part 2. Bibitinin ko muna kayo. Bibitinin mo na kayo. Didiscuss muna natin to dito. Okay, didiscuss muna natin to dito. So, dito, yung level 1 natin security, kasi kung lalagay natin dito, baka mamaya i-bash niya ako. Mentor, may ganyan yung stop loss mo. 5% na. Para namang niloloko mo naman ako niyan. Kasi kung ako ay 20x, parang liquidated na yata ako niyan. Buong margin na. Lusaw na ata ako niyan. Hindi. Sa part 2 ko i-discuss yan. Pero ang gusto ko lang ninyong gawin is, paano ba mag-secure nung stop loss. So, ito, pwede nyo tawagin to na itong part na to, level 1 na security. Kumbaga, may security ka, pero hindi ganun kalakas. Kasi nga, malapit din Pwede kasi mangyari dyan, gumanto, bumaba yung price, tapos hagipin ka. Pwedeng ganon. Ngayon, kung gusto mo ng level 2 na security, yung medyo talagang maganda-ganda yung security mo, na kapag ikaw ay kapag nahit yung SL mo, talagang sobrang invalidated ka na. Paano masasabing invalidated ka na? Kasi kapag yun ay bumaba na talaga dyan, sobrang invalidate na talaga yung trade mo. Kasi ito na yung previous low Ito na yung previous low Invalidated ka na. Pero pag dito, hindi ka pwedeng, parang pwedeng isipin mo, invalidate ka na, pero baka dun lang siya mag-bounce. So, pwede mong gawin to kung ikaw ay aggressive na trader, or pwede mo tong gawin. Pero kahit ano naman ang gawin mo dyan, kasi mahalaga, meron kang stop loss. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga pa rin, nagte-trade ka na kumikita ka. Di ba? Kapag nagsabi ka ng stop loss kasi, kunyari, pag sinabi mo kasing stop loss, hindi lang pwedeng stop lang siya at loss. Dapat, meron ka rin kinikita. Okay, hindi mo pwede, maglagay ako ng stop loss. Kasi meron akong nakikita, yung stop loss nila, ba't naglagay ka pa ng trend line, pero dito ka lang din naman mag-i-stop loss sa labas. Pwede to. Ito yung may gumagawa nito, guys, yung mga experienced trader na. Talagang yung mga malulupit na trader na. Kinukuha yung bounce dyan, kinukuha yan. Pwede to. Pero kung beginner trader tayo, mahirap to kuhanin as a beginner Sinasabi ko to by the
eyes ng beginner. Kasi, mahirap talaga to kuhanin pag nandiyan ka naglagay ng stop loss sa labas. Kasi, kunyari, naglagay ka ng stop loss sa labas. Pwedeng ganito eh. Magganyan, umakyat, tumipi. Meron ba sa inyo naka-experience ng ganyan? Press 1. Meron bang ganyan? Ngayon, ang tanong kasi doon, paano naman Mentor Mike may iwasan na maglagay ng stop loss sa loob, ay sa labas? Simple lang ang sagot doon, guys. Araw-arawin yung mag-chart. Para hindi ka naghahabol sa labas. Okay? Parang hirap nun ah. Parang ibang ano nun ah. Ibang meaning yun ah. So, so para hindi ka aligaga, nakikita mo yun, mukhang nagpapump na. Dapat, lagi ka nagcha-chart. Kasi kung araw-araw ka nagcha-chart, hindi ka may iwanan ng market. Kaya minsan, di ba, nasasabi natin sa sarili natin, bakit kaya ganun? Parang naiwanan na ako ng market. Naiwan na ako. Actually, wala naman taong naiiwan talaga. Wala naman taong naiiwanan ng market. Ang meron lang talaga, natatalo tayo nung second half natin, yung ating lazy personality. Na pag sinabing lazy personality na, uy, kailangan ko na yatang mag-chart ngayon ah. Pero nakita mo na, uy, dami ko palang chart, 100 pala. Ay, ako nakakataman. Pero pag may trading bodies ka na, hindi mo na kailangan i-chart yung 100 na yun. Di ba? Yun yung advantage natin. Ngayon, ang pinaka-advantage doon, lagi kang araw-araw mag-chart. Kasi pag araw-araw ka mag-chart, dito pa lang sa loob, makakapasok ka na. Kasi meron din dyan sariling setup sa loob. Pag nakikita mo yan. Ngayon kasi, kapag ikaw ay na dun sa labas, ikaw ay nagte-trade na dun sa labas, nagiging risky ka na kasi nasa labas ka na eh. Wala ka ng depensa. Kumbaga, ito yung base nyo, ito yung kampo mo, lumabas ka na, kumbaga, sumusugod ka na eh. Sumusugod ka na sa market. Sinusugod mo na yung kalaban. Sumusugod ka na. The more na sumusugod ka, syempre, lumalayo ka sa base, di ba? Di ba? Ganun naman, pagdating natin sa gera, pag sumusugod yung mga sundalo, lumalayo sila dun sa base nila, mas nagiging risky, di ba? Kasi bakit? Hindi sila familiar dun sa lugar, baka may mga bomba dun, na matapakan sila, may mga sniper, 'di ba? May mga ambush pala na mangyayari, 'di ba? Hindi natin pwedeng masabi, wala makakapagsabi. Baka mamaya pag nandito na siya, biglang bumaba, nakakatakot. Pero kung ikaw ay nakapasok ka dun sa pinakailalim, 'di ba? Meron kasi diyan TRBO rin sa ilalim, may setup din diyan. Akala nyo ito yung pinaka-setup. Hindi, yung pala, dito sa loob, meron ding setup dito sa loob. O, pwede ka nakapasok doon. Mas safe ka doon. Dito, hindi ko sinasabing pangit to as a trader, pero may mga setup din dyan. Pero, ganun din ang situation. Kunyari, hindi naman lahat lagi, no? Nakakapag-chart tayo. Hindi naman lahat kayang mag-chart araw-araw. Example lang, kayo ay na-late na, di ba? Ganito ulit. Ganyan ulit yung inabot mo. Ganun ulit yung rule. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-a-advance na, uma-advance ka na ng umaakit yung price, ganun ulit yung rule mo. Ano yung rule mo? Gawa ka ulit ng base, ng kampo mo. Gawa ka ulit ng kampo. Gawa ka ng pader. Gawa ka ng support. Diba? Ganun lang. Protektahan mo lang ulit. Gawa ka ng pader mo ulit. Gawa ka ng support. Trendline yung pader. Tapos, long mo ulit. Banatan mo ulit ng long. Saan yung ano mo? Stop loss mo na naman. Di ba? Dito ba? Sa labas ng pader? O sa loob? Loob. Sa loob, di ba? So, dito ulit. Diyan ka ulit mag-stop loss. Laging dito sa previous low. Ito yung level 2 na. Di ba? O yan, saan yung take profit mo? Doon lang sa mga previous tayo. So, kung saan ang aabutin niya? Yan, pwede dyan. O ngayon, hindi mo na naman napasok yung market. Nahuli ka na naman kasi hindi tayo nakakapag-chart eh. May trabaho tayo, busy tayo sa trabaho. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. O, hanap ka ulit ng panibagong anong tawag dyan? Setup ulit. No? Huwag kang papasok sa gitna.
Huwag nyo siyang papasukin na para manghuhula ka lang. O, paano manghuhula? May narinig ka o nabasa ka sa Facebook, magpapampa yan. Itong magiging reaction mo, sabi ni magpapampa. Okay, long lang ako dyan. Wala ka nang ginawang mga pader-pader. Wala ka nang ginawang mga support-support. Dali ka dyan. Yari ka dyan. So, bago ka pumasok, lagi ka munang magbibuild ng pader. Tapos, support. Then, pasok. Pagka-breakout, pasok. Siyempre, lagay mo muna ito yung stop loss. Ito yung stop loss mo. Yun, tipi ka ulit sa previous na high. Okay? Linaw? Ganun din pagdating sa short. Ganun din yung kwento niyan pagdating sa short. Sa short, ganun din. Yan. Ito yung base mo. Base. Pasok ka dyan. Kung makakapasok ka. Entry ka dyan. Ito yung stop loss mo. Kung gusto mo dito, pwede. Yan. Ito yung level 1 na security. Or gusto mo yung level 2, yung mas maganda. Sa pinakailalim. Para pag na-hit yan, invalidated ka na talaga. Di ba? So, yan. So, pag nagtuloy, huwag ka munang bastang papasok ng short. Antay mo muna siyang... Ang price kasi, minsan, ang kadalasang ugali nung price, gumagawa talaga siya ng mga ganito, ng mga market structure, or gumagawa siya ng mga, isipin nyo na lang na kampo to. Gumagawa siya talaga ng kampo. Tapos, pag nakakita ka na, may kampo, lagay ka ng trend line. Lagay ka ng resistance. Diba? Tapos, abangan mo na naman yung breakdown niya. Abangan mo ulit yung breakdown. Paano mo lalagay yung Siyempre, saan mo ilalagay ito ulit? Sa previous high, tapos TP ka ulit. Ganun. Laging ganun siya. Laging ganun. Okay? Pagbaba dyan, gaganon ulit yan. Maggagawa ulit ng kampo. Makikita mo lagi yan. Lagi may ganyan. Huwag kang basta-basta papasok sa gitna ng pagko-construction ng kampo. Parang imagine mo, nagpapagawa ka ng bahay. Imagine mo, nagpapagawa ka ng bahay. Ginagawa pa lang yung second floor. Pwede ka na bang tumira nun? Di ba? Imagine nyo guys, kung pwede na ba kayong tumira nun, ginagawa pa lang yung second floor, titira ka na, di ba? Hindi. Maalikabukan ka. Kung ano-ano maingay, hindi pa. Kailangan yung patapusin. Ngayon, pag tapos na siya, tsaka ka pumasok, tsaka ka tumira. Di ba? Ganun ang gagawin. Siya, dito. Pasok ka ulit. Hanggang ma-reach niya yung mga support o resistance na pwede niyang ma-reach. Alright? So, gamitan natin na actual chart naman. May actual chart pa pala, Mentor Mike. Grabe ka naman. So, example, ito. Gawa tayo ng, sino to? Si Bong. Hanap tayo. Sample si BTC. Okay, BTC tayo. Para at least maganda yung natin. Sample, ito. Hanap tayo ng boom breakout dito sa daily time frame. Hanap tayo. Kunyari, example ito. Ayan, ganda. Ito, meron tayong trend line. May pader. Diba? Ito yung support mo, diba? Saan yung pwedeng, pag nag-breakout siya dyan, tingnan mo, kung ikaw ay maglalagay ng stop loss, ba't ganun? Kung ikaw ay maglalagay ng stop loss or ng RRR sa labas, maaari, tingnan mo to ito yung trend line niya, di ba? Ito yung pader mo or yung trend line, yan. Tingnan nyo yung nangyari dito, guys. Di ba? Yung nag-breakout siya, ano nangyari? Kinuha mo dito sa labas yung stop loss mo. Ano nangyari? Dahil wala kang defense. Wala kang defense dyan. Nasa labas kasi. Hindi ka gumamit ng trend line. Hindi ka gumamit ng previous low.
Hindi ka gumamit ng second security. Di ba? Disregard the percentage ha. Gusto ko lang makita nyo na ito ay merong trend line na binasag. Okay? Dahil nasa labas yung inyong trend line, yung breakout niya, pwede mong gawin dito, kung ikaw hindi pa marunong maglagay ng stop loss, pues posible dito ka naglagay ng stop loss sa labas. Ano mangyayari? Di ba? Susunduin lang yung stop loss mo, tsaka siya lilipad. Pero, kapag ikaw ay naglagay ng stop loss sa loob nung base mo, sa loob ng trend line, tapos ginamitan mo ng previous low, meron kang security. Di ba? Kahit yan ay, kahit ito ay mag-negative dyan, di ba? Siyempre ito, kunyari, ito yung entry point mo, tapos ito yung stop loss mo, ito. Di ba? Merong negative, pwedeng nagne-negative ka rito, pwedeng kinakabahan ka na rito. Okay lang yun. Kabado lang yun, parang kabakaba lang yan. Normal yan. Pero, kapag alam mo sa sarili mo na merong kang pader na ginamit para maging depensa ng iyong trade na ginawa, malabong-malabo na isipin na kabahan ka pa. Kasi nga, may pader ka eh. Diba? Maka-experience ka man ng kaba, at least nasa loob ka ng bahay nyo. Diba? Chill na chill ka lang. Diba? Hindi ka dyan masyadong kakabahan. Okay? Malinaw? Kabahan ka man dyan, wala lang. Parang yosi break ka lang yan. Kung nag-ano ka na dito, pag na-stop loss ka dyan, katulad nito, pag dito ka naglagay sa labas, hindi lang yosi break ang magagawa mo dyan. Diba? Hindi lang yosi break. Marami kang magagawa dyan. Di ba? So, ito yung kahalagahan kapag alam mo maglagay ng tamang stop loss. Okay? Kasi, meron kasing tama at stop loss lang. Meron na ito. Dito maglalagay sa low. Ngayon, di ba, umaakyat siya. Umaakyat. So, bidang sasabihin mo, uy, aakit pa yan. May ito mo, di ba, umakyat naman. Pero ang tanong, paano mo naman to aatakihin itong maakit na to? Siyempre, mag-aantay ganyan ng mga bahay or mga kampo na naman. Saan na ba yung kanina? Ito yun, di ba? Ito, di ba? Ayan. Lumabas na siya ng trend line. Di ba? Meron na naman siyang ginawa. Actually, ang daming week na kung ano-ano, no? Pero, tingnan nyo na lang to, di ba? Lumabas siya ng bahay. Nung base. Bumaba. Hindi ka nakapasok, na SL ka. Pag na SL ka, wag mong bawian. Antayin mo na lang siyang gumawa ng another na. Meron naman niyang gagawin na parang another base eh. Gagawa ng sariling bagong base niya. Ito, pangit to. So, hanap tayo ng magandang trend line. Or horizontal. Yan. Pwede dito. Yan. Or, kasi kung ganito yung trend line yung gagamitin ko, ang off eh. Pangit. Ito pwede. Yan. Ito, may bago na naman siyang base. Abangan mo na naman yung breakout dyan. Di ba? Meron ka na namang kampo. Di ba? Nagpo-forward ka na. May bago kang kampo. Lagyan mo ng base. Lagyan mo ng RRR. Saan yung stop loss mo? Doon, sa loob ng kampo. Or, doon sa mas malalim pa kung gusto mo. Di ba? Or gusto mo dito. Sa ilalim. Para at least kung mapunta man dyan, invalidated ka na talaga. Di ba? Hindi ka kakabahan kasi malayo-layo yung stop loss mo. Di ba? Yan. TP ka lang dyan sa previous high. Tapos. Ngayon, nagmo-move forward na naman yung price. Move forward. Umaabante siya ng umaabante. Anong gagawin mo? Di ba? Pwedeng gumawa ka ng base na ganito. Kasi pag siya ay umaabante na, lagi niyong tatandaan, hindi porket umaabante na yung price, ang gusto mo lagi, pasugod, no? Hindi lagi pasugod ka, hindi palaging ganyan. Sometimes, check mo rin yung baka mamaya, meron na siyang paatras. Diba? Ito, yung mga ganito. Diba, bumaba siya. Bumaba. Hindi laging gusto mo pasugod. Laging minsan, merong pa-short din. May pa-short siya. So, titingnan mo yung situation nila.
So, paano bang nangyayari? O ba't siya umaakyat? O ano bang ginagawa niya? Yung mga ganon. Pero at lagi mong tatandaan, bago ka sumugod sa gera, bago mo sugurin yung isang trade or yung gera na yan, dapat lagi kang merong binubuong kampo. Ito, kampo to, di ba? O yan, kampo. Pader, support, antay ng breakout or CCC. Dito. Stop loss sa likod ng support, likod ng trend line, pinakailalim. Kakabahan ka ba? Pwede kang kabahan kung bumaba, pero kung dito na siya yung stop loss mo, wala bang kabahan ka dyan kasi nandyan di ba? Typical dito sa previous high or dito sa kung meron man dyan. Ganyan ka lang. Tapos. Sumobra! Oh, Mentor Mike, sumobra. Wala kang gagawin dyan kung sumobra yan. Kapag sumobra yan, hindi ka pwedeng maglalagay palagi ng pang-advance na laging minsan merong ganito. Makikita mo to? Ayan, 'di ba? Bumaba siya. Merong ganon. Kumbaga isipin mo to parang, oy, sige, regroup, natalo tayo sa laban, regroup. Pag nag-regroup sila, kung gusto mo siyang umatake, ganon ulit. Gawa ka ng pader. Gawa ka ulit ng support. Ganon ulit. Ganon lang Parang every time na mag-advance ka, may makikita ka ng mga base, no? May mga base ka diyan, may mga base, 'di ba? Laging ganun yung ginagawa nung price. So ano bang ginagawa dito nung price? So syempre nagda-downtrend, ikaw as a trader, kunyari ikaw sundalo, sumusugod. Alam ka namang umatake ka ulit. Syempre dito ang ginagawa ano ba ginagawa ng mga sundalo na naandito? 'Di ba? Pwedeng nagchichill yan. Painom-inom muna yan. O, inom muna tayo, pare. Medyo panalo tayo sa laban Shot ka muna. O, diba? Shot ka muna. Meron pa tayong digmaang gagalaw. Meron tayong digmaang ulit na tatahakin. Pare, shot. O, diba? Ay, yung pare mong isa, hindi naniwala sa yung mag-shot. Anong shot? Short tayo. O, di sinort niya, no? O, di talo siya ngayon. Diba? Hindi naniwala yung pare mo. O, anong ginawa ng pare mo? Naglong dito sa labas. Tapos anong stop loss niya? Dito lang. Diba? Pwedeng may stop loss, pare. Pare, stop loss ka dyan, pare. Nasaksak ka ng kalaban, pare. Nasaksak ka ng kalaban, pare. Pare yan, pare. Pare, una kayo. Anong bahala dito? Diba? Mga ganun senaryo. Hirap yun. Diba? Kailangan may base ka. May base ka palagi. Lagi may base yan. O, ito, taas na ito. O, pare, dito na naman tayo. Aatake tayo ulit. Pag nakita na kayo ng ganito, ibig sabihin yan, aatake na ulit yan. Okay, aatake na ulit yan. So, meron na kasing setup gawa na tayo ng pundasyon. Di ba? Tingnan nyo to. O, umatake. Paano nangyari? Di ba? Kung dito ka sa labas naglagay ng stop loss, for sure na stop loss ka na, di ba? Hinta nyo, di ba? Ito yung mga masakit na moment Ito yung mga masasakit na moment di ba? Kasi bakit natin nilalagay sa labas yung stop loss? Kaya natin nilalagay sa labas yung stop loss, the reason is, ano kaya sa tingin nyo, bakit nasa labas yung stop loss? Ano kaya? Leverage. Tama. Mataas kasi yung leverage mo. Kaya yung stop loss mo hanggang dyan lang. Kasi high leverage ka. Di ba? Gusto mo easy win. Hindi yan easy win kasi kapag high leverage, di ko sinasabing pangit yung high leverage. Hindi ko sinasabing pangit gumamit niyan. Meron na ako makakilalang ganyan na nag-high leverage. Even me, nagamit din ako ng high leverage. Pero as a beginner, pangit yan. Kasi tinan mo kung ikaw ay high leverage ka dyan, ganito lang yung galaw, maliit yung di ba, na-stop loss ka dyan. Anong gagawin mo dyan? Pag na-stop loss ka, siyempre, ang bias mo long. Anong gagawin mo? Ilolong mo na naman. O, gagawa ka na naman ng panibagong long. Na-stop loss na naman. Long mo na naman. Hanggang maging long. Ngayon, ilang long na nagawa natin? 5 na, di ba? 5. Gawin na nating pang-6 na long. 6 na long na yung ginawa mo. Okay. Imagine, 5 yung na-stop loss mo, yung pang-6 mo, tumama na. 1,
Wow! High leverage ako. Tumama na yung trade ko. Tumama na. Yung ganda. Ang ganda ng entry, oh. Sasabihin pa ng, oh, tingnan yung entry ko. Lupet. Ang lupet, oh. Talagang sniper entry. Di ba? Di ba? Sniper. Ganyan ako kalupit, mga pre. Ganyan ako kalupit mag-trade. Talagang kinukuha ko yung pinakailalim ng ilalim. Kaya lang, deep inside, ano nararamdaman mo? 6 na stop loss ako eh. 6. Yung tinignan mo yung wallet mo, although, pag na-hit naman yung TP mo, na-hit naman eh. Hit naman. Kaya lang, yung ipinanalo mo rito, parang wala ka ring ipinanalo. Bakit? Kasi, natalo lang din dun sa 6 na stop loss mo. Ano lang ginawa mo? Pinilex mo lang yung high leverage mo dun sa mga kakilala mo para maging bida ka. Okay? Pero, in short, hindi ka rin bida kasi wala ka namang kinita eh. Di ba? Wala ka namang kinita. Alam mo sa sarili mo, wala kang kinita. Alam mo yun. Alam ko, nandyan kayo. Andyan din ako dati sa part na yan. At hindi ko ikakaila nang galing ako dyan. And I know some of you nandyan ngayon. Nandyan ngayon sa part sa sitwasyon na yan. Kaya natin ginagamot yan. Di ba? 6 na talo ka, 1 panalo, high leverage, palagay natin nag 600% ka dyan. Pinost mo sa group, bida ka, okay, bida ka. Yun lang yun. Pero deep inside, talo ka pa rin. Kasi nga, na-SL ka ng 5 eh, bago ka nanalo eh. 'Di ba? Pero kung gagawin mo yung proper na paglalagay ng stop loss, yan. Ganyan ka lang. Low leverage ka lang. At least, tumama ka. Di chill ka pa lang. Chill ka lang din. Hindi ka nagbabantay. Pwede kang matulog, malaya kang makatulog. Hindi ka magbabantay. Kung ma-SL ka, di SL ka. 'Di ba? Kung mag-TP ka, di TP ka. Ganun lang siya. Okay? Same scenario to, guys, kapag sa shorting din, ha. Same din to. Ganun din. Kapag shorting, ganun din yung ang basis niyan. Ganun lang din. So, pag shorting, pababa, meron siyang base. Gumagawa ng base yan. Gumagawa yung base ng tala, baguhin natin. Gumagawa yung base ng yung price ng base. Gumagawa rin yung price ng base, di ba? Gumagawa rin. Umaangat. Pagbaba. Pag nakakita mo ng gumagawa ng base, ibig sabihin niya, aatakin na yan. Okay? Ibig sabihin niya, aatakin na yung price. Aatakin na ulit yan pababa. No? Ba, umaakit na siya? Ibig sabihin niyan, aatakin na ulit yan. So, kapag ganyan, nakakita ka ng ganito, antay ka na ng confirmation dyan sa baba. Then, lagay ka ng RRR. Boop. Lagay ka. Yeah. Short. Saan ng SL? Saan nalagay ng SL? Dito ba sa labas? Sa labas? Loob. Sa loob. Sa loob, di ba? Dito. Dito yung level 1. Dito mo. Kung gusto mo talagang ma-safe, dito. Okay? Ituturo ko sa inyo next time kung paano maglagay dito ng safe kahit umabot pa yan ng 5%. Yun yung pinaka-safe. Okay? Tuturo ko sa inyo yan next time. Pero ngayon, ang gusto ko lang malaman nyo sa part 1 is yung tamang paglalagay ng stop loss. Ngayon, paano ka maglalagay ng stop loss pag nasa gitna ka na ng battlefield? Paano? Ano kailangan mong gawin? Antayin. Ano kailangan mong antayin? Kailangan meron kang bahay. May base ka na doon. May kampo na yung mga sundalo mo. Kasi pag walang kampo yung sundalo mo, may hirap pa kang umatake. Yung parang wala lang, trip mo lang. Di ba? Hanggat wala kang nakikitang setup dyan. Pag nagkaroon na kasi ito ng ganito, or meron na siyang setup, meron na yung attacking gagawin. Any moment, pwede na yung umatake. Check natin si Sai. Diba? Ito si Sai. Yan. Diba? Meron siyang, ito yung tinrade natin kanina, diba? Sinabi ko to sa inyo. Actually, kahapon, bumaba pa siya eh. So, ito. Diba? Ano nakikita nyo? Diba? May base na. Diba? Nagkaroon na siya dyan ng base.
Tapos meron na siyang support. Saan ka maglalagay ng resist ng diyan? Tingnan niyo to Pagmasdan niyo to. Ayan. Di ba? Paano mo i-assess 'yan? Pag naglagay ka ng long dyan sa labas, tunaw ka. Di ba? Sayang, di ba? Sayang to. Gets? Sayang. Di ba? Pwede kang maglagay dito sa loob ng trend line kasi makikita nyo, di ba? Pwede pa dito or dito sa labas. Gets? Diyan maglagay. Kasi pag dito ka naglagay sa labas, ano mangyayari sa'yo? Tingnan mo, ano nangyari? Ito yung nangyayari sa inyo na, uy, bakit kaya ganun? Sinundo lang yung SL ko. Para magdududa ka na ngayon sa trade mo. Ano kaya maganda? Doon kaya, para mapapaisip ka na lang ano kaya kung sa SL na lang ako mag-entry? Baka mamaya yung pa yung tama. Mag-close na po siyempre sa Tapos gumaba ulit. Naisip nyo ba yun? Bakit kaya ganun? Sa entry na lang kaya, sa SL na lang kaya ako mag-entry? Mukhang tama. Yan Pwede ba yan? Di ba? Pwedeng ganun Ngayon, eto naman. Tingnan mo to. Tingnan nyo to. Di ba bumaba siya? Ibig sabihin, meron na naman yung base dyan. Nagpo-forward siya So, dahil bumabomba siya, nagpo-forward siya. Ayan, meron na naman siyang trend line dyan. So, gawan mo na naman ng base, di ba? Kita nyo, ginagawa niya. Base. Sakay ka ng long. Dito. Sa labas ba ulit? Hindi, di ba? Dapat dito. Di umakyat. TP ka dyan. Di ba? Ngayon, sumobra, di ba? Ano naman gagawin mo? Ala namang maglong ka dyan. Pagka wala ka nakikitang, kapag ang price tumagos na dun sa base at nandito na siya sa digmaan, huwag ka nang maglong. Huwag ka nang maglong dyan. Antayin mo siya ulit gumawa ng base. Base. Nice one. Antayin mong maggawa ka ng bahay dyan. Yan. Attack sa kapag nakita mo, mukhang may base ka na dyan, pare Okay, may base na. Atake ka na ulit. Di ba? Pwede mo siyang bugbugin. Yan. Di ba? TP ka ulit dyan. Dito, pwedeng dito lang ang TP. Ito, sumobra. Wala tayong magagawa. Sumosobre. Ngayon, lolong ka pa ba rito? Hindi na. Antayin mo ulit siya mag-base. Di ba? Mag-base siya ulit. Wala na, maglong ka ulit. Antayin mo ulit dito. Di ba? Ganun lang, di ba? Parang, it's a matter of patience lang naman Di ba? Yan. Saan ang atake mo? Di ba? Doon ulit. Di ba? Ayan, dyan sa loob. Alam nga naman sa labas. Dito. Di ba? Dito. Pwede dyan. Pwede dito. Again, may gumagawa ng dito May gumagawa dyan. Di ba? Ngayon, titingnan mo ngayon yung kabuuan naman niya. Kasi yung kabuuan nito, baka mamaya, meron na siya dito sa ilalim na pag-atras. Mamaya, may pag-atras na yun dito Madali ka pa. Okay, nakakasunod ba? Yes, men. Sa monument. Kapag nakakita na kayo ng mga tatlong base, hinay-hinay na kayo dyan. Hinay-hinay na kayo kasi nangihina rin yan. Kapag pangatlong base na, nakikita nyo, medyo hinay-hinay na kayo. Pero sa bigger time frame, kung ganun din nakikita nyo, hinay-hinay na kayo. So, ibig sabihin niya, humihina na yung... Kumbaga, syempre, imagine, meron kang mga sundalo galing dun sa base nyo. Syempre, every time na meron kayong pinagdidigmaang mga labanan, nauubos din yung inyong di ba? Nauubos din yung tauhan mo. Di ba? Namamatayan ka ng tao, di ba? Ganon din yun. Hindi ma-immortal yung mga sundalo Minsan nasusugatan, di ba? Nasusugatan. Kailangan nila magpahinga. Kaya, hindi ka pwedeng sugod na sugod. Kasi pag sinugod mo yan, ikaw ang masisisi. Kasi, bakit mo kami pinasugod? Wala ka naman sisihin ka pa na patay na yun, di ba? Di na makasalita yun. Sino ang sisisi sa'yo? Pwede sumisi sa'yo yung mga kamag-anak nila. So, yun yung mangyayari. So, kailangan aware ka rin doon sa mas malaking picture nila. Kumbaga, concern ka rin sa pwedeng mangyari sa kanila.
Okay, yung mas malaki. Alright? So, ito yun. Ito yung ating part 1 ng paano maglagay ng tamang stop loss. Yan. Ang maganda, panoorin nyo rin yung part 2. Yan.